ang Diyos laging tumatawag. Once they said yes, and they realized their own vocation, as they realize how great God is, they also realize how good they are, and then they become fulfilled. The world has lost its values and meaning. It has lost its contact with reality and with God. I think young people don't like the message that the world gives them. Young people want to know there's something worth living for, there's something worth dying for. Young people really want to be heroic. Most young people want to know that there's purpose and meaning to their life, there's something worth living for, and there's something that they can be heroic about. Ang kailangan ng kabataan ngayon, challenge. Well, in fact, pag na-challenge sila, magagawa nila. Mas marami silang magagawa. Mga kabataan buhay na buhay, no? At they would not hesitate to give themselves. Alam nyo, may isang bagay ako na alam. Ang Diyos, nanliligaw din. Sa palagay ko, mga kabataan ngayon, napakaraming ideals, napakaraming mga hinahangad sa buhay. Siyempre, pag nagkakilala na kayo, magpapapansin ka sa kanya. Alamin mo kung ano yung number niya, kung saan siya nakatira. At gagawin mo lahat para sa kanya. Tapos, pag nagkakilala na kayo at nagkagaan na ng loob nyo, doon mo hulihin ang kiliti. Pero, papaano nga ba nangungulit ang Diyos sa pagtawag niya sa atin? Paulit-ulit yan. Paulit-ulit ang pagtawag at pangungulit ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero, sa buhay sa labas, hindi mo papansin yan eh. Busy, pressured, yung ingay, yung surroundings, mahirap pansinin ang pagtawag ng Diyos. Pero, hindi siya humihinto. Patuloy ang pagtawag niya sa atin. Pero, ano ba ang kaibahan ng Diyos sa kanyang pagtawag sa kabila ng ingay ng mundo? Yan. Bisaya. May kapayapaan sa puso. Siyempre, sisiwi mo dapat lagi. Bibilang mo ng flowers, chocolates, gusto niya yun. Tapos, dapat chat din kayo lagi sa Facebook. At huwag mong kalimutan, tawagan siya lagi. Kasi pag narinig mo yung boses niya, ay nako, heaven. Huwag na huwag mo siyang makakawalan. Kasi pag pinakawalan mo siya, nako, baka di ka sagutin. For a priest is that, but more. It is to serve the people of God, to lay down his life, even if it means to die for the people of God in his church, to serve them, to provide the sacraments, to provide reconciliation and encouragement, to challenge the world with the truth of the gospel. That's the call of the priest, and we need more heroic men to fill this call. Dito papasok ang tanong. Ano? Magpapaligaw ka pa sa Diyos? For a young person to decide that they would want to follow, that he wants to follow the Lord, he or she wants to follow the Lord, it means na natuto siyang makinig. Ang kabataan na nakaranas ng tawag ng Panginoon is really very special because the Lord allowed him to hear His voice amid all the noises. Hindi naman basta-basta na pinipili mo siya. Dahil hindi naman pag nakita mo siya, siya na yon. Dahil alam nyo, lahat ng bagay may rason. Kailangan pa rin ng time para makinig sa Panginoon. At doon nila magalaman kung anong tawag, anong hamon ng Panginoon. Ikaw, anong balak mo? Bakit hindi mo try sagutin? Baka magkaroon ng pagkakaiba. Alam niyo, wala naman sa tagal yan eh. Kung kailangan kayo sagutin, ang mas importante, kung gaano ka totoo. To decide that you want to follow the Lord means to go against the trend. Kasi isang kabataang very sensitive to the voice of God. No? Ito yung kabataang may direction ng buhay.